Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinaliwanag mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bersyon ng pinirmahan niyang 2025 General Appropriations Act ngayong araw ay sumasalamin sa kung ano ang mga pangangailangan ng mamamayan na nararapat matugunan. Ang buong detalye sa ulat ni Jinky Baticados. Naging maingat ang pagbusisi sa 2025 national budget. Ito ang mariing inihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kanyang opisyal na paglagda para sa General Appropriations Act for fiscal year 2025 ngayong araw. Ayon sa Pangulo, bunsod ng limitadong government resources at malaking pangangailangan ng mga Pilipino, tiniyak nilang masusi ang naging pagripaso ng pondo. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo na direkta niyang naivito ang ilang mga probisyon na hindi sumasagot sa pangangailangan ng mga Pilipino. Nagkaroon rin ng conditional na implementasyon para sa ilang mga items upang matiyak na magagamit ang pondo base sa kung ano ang pinaglalaanan. Pagdidiin ng punong ehekutibo, ang nilagdaang budget ay refleksyon ng pangako ng pamahalaan na baguhin ang economic gains tungo sa ilang long-term growth upang makamit ang layuning mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng bawat Juan de la Cruz. This budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into meaningful outcomes for every Filipino. It is designed not just to address our present need, but to sustain growth and to uplift the lives of generations that are yet to come. Tinatayang 194 billion pesos ang naivito ng Pangulo sa ilang mga proposed projects na tinagurian niyang inconsistent sa priority programs ng administrasyon. Niliwanag din ng Pangulo na hindi uubra ang reenacting budget ng taong 2024 at ang muling pagsulong nito para sa 2025 budget ay hindi opsyon. Binigyang diin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsasabatas ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2025 ay nagpapakita ng pagiging responsable, matalino, maingat, transparent at tamang paggastos. Bawat sentimuan niya ay mahalaga upang matiyak na hindi masasayang ang perang pinaghihirapan ng bawat mamamayang Pilipino. Jinky Baticados, IBC News. Tiniyak din ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration na dumaan sa masusing pag-aaral ang bersyon ng GAA na pinirmahan ngayong araw ng Pangulo. Matatandang ipinagpaliban ni Pangulong Marcos ang dapat sana'y pagpirma nito noon para isailalim muna sa matinding pagsusuri. Para sa detalye, nagbabalik si Jinky Baticados. Binigyang katiyakan ng mga gabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa economic cluster sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dumaan sa mabusising proseso ang muling pagripaso ng national budget bago pa ito permahan ng Pangulo ngayong araw. Sa press briefing kanina na dinaluhan ng Executive Secretary kasama sina Finance Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amena Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DPWH Secretary Manuel Bunuan, matapos ang paglagda ng Pangulo sa GAA for 2025, mariin nilang inihayag na hands-on ang Pangulo sa usapin. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent, Ilocano Ani pa ni Bersamin, tiwala siya sa naging desisyon ng Pangulong Marcos dahil seryoso ito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. Maaari umanong hindi nakikita kung papaano magtrabaho ang presidente at walang kwestiyon sa galing nito. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready. Ipinaliwanag naman ni DBM Secretary Pangandaman at Finance Secretary Recto kung ano ang nangyari sa budget ng AKAP. Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po para maging consistent yung pagbibigay ng AKAP doon po sa gusto nating mangyari doon sa tamang recipients, hindi po magka-doble-doble yung binibigay natin ng mga cash assistance. Makakasiguro po ang taong bayan na kami
sa Department of Finance. Lalo pa namin pagbubutihin ang aming trabaho para mapondohan ang mga proyekto at programa sa ilalim ng ating national budget. Sa panig ng PhilHealth, mariing inihayag ng miyembro ng ehekutibo na patuloy ang serbisyong ibibigay nito sa taong bayan sa kabila ng zero subsidy mula sa 2025 national budget. Wala umanong mababawas na benepisyo. Sa halip ay madadagdagan pa, lalo na't ang PhilHealth ay may maraming resources na maaaring gamitin sa pagpapalago ng benepisyo at serbisyo para sa mga Pilipino. Samantala, ang sektor ng edukasyon ang nananatiling may mataas na alokasyon. Sinundan ito ng mga ahensya ng DPWH, DND, DILG, DSWD, DOH, DA, DOTR at Justice Department. Nasa kabuuang 6 na trilyong piso ang nilagdaang budget para sa taong 2025 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jinky Baticados, IBC News. Ngayong araw po ay inaalala ng mga Pilipino ang kamatayan at kabayanihan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-aalay ng bulaklak sa kanyang monumento sa Rizal Park. Para sa detalye, narito po ang ulat ni Jinky Baticados. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taunang pagunita ng pagiging martir ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito na ang ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Rizal na isinagawa sa kanyang bantayog sa Liwasang Rizal, lungsod ng Maynila. Saktong 7:00 ng umaga kanina nang umpisahan ang commemorative program ng pagdating ng Pangulong Marcos para sa arrival honors na pinangunahan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at sinundan ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Dito ay nanguna ang Pangulo para sa isang wreath-laying ceremony o ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal kasama si National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ang programa sa Luneta ay sinabayan din ng iba't ibang mga aktibidad sa Rizal Shrines sa Calambas City, Laguna, Dapitan City at Zamboanga del Norte. Sa temang Rizal, sa bagong Pilipinas, buhay at aral aming nilalandas. Ang siyang magsisilbing oportunidad para sa mga Pilipino na gawing basihan ang mga magagandang asal at pagiging bayani na siya ring magsisilbing pundasyon para sa hinaharap. Panawagan pa ng Pangulo sa bawat isa, magsilbi rin sanang paalala sa ating lahat sa ating puso at diwa ng mga iniwang likha ni Rizal para sa pangangalaga ng kapayapaan sa bansa na ipinaglaban ng lahat ng mga bayaning nauna na sa atin. Pagkatapos ng programa, binuksan naman ng NHCP ang isang exhibit na pinamagatang Remembering Rizal Artworks and Monuments sa NHCP Main Building. Ipapakita nito ang mga koleksyon na siyang magsasabuhay sa kwento ni Rizal, 10 ng kanyang mga nagawa at mga sakripisyo. Ang exhibit ay tatakbo ng 1 buwan na siyang magbibigay liwanag sa naging impluwensya ni Rizal sa bansa. Jinky Baticados, IBC News. Kaugnay niyan, may libreng sakay po